A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the teaching profession, professional education bullets, set 5. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Michael DeMontagne emphasized the use of field trips, educational tours in the teaching-learning process and introduced the concept of finishing schools. Binigyang diin ni Michael DeMontagne ang paggamit ng mga field trip, educational tour sa proseso ng pagtuturo pagkatuto at ipinakilala ang konsepto ng pagtatapos ng mga paaralan. John Amos Comenius wrote, Orbespictessentialism, or The World of Sensible Things Pictured, which is considered as the first textbook on using visual aids in classroom teaching. Isinulat ni John Amos Comenius ang Orbespictessentialism o The World of Sensible Things Pictured na itinuturing na unang aklat-aralin sa paggamit ng mga visual aid sa pagtuturo sa silid-aralan. Francis Bacon suggested the use of the inductive method of teaching and believed that all scientific progress must be based on nature. Iminungkahi ni Francis Bacon ang paggamit ng induktibong paraan ng pagtuturo at naniniwala na ang lahat ng pag-unlad ng siyensya ay dapat na nakabatay sa kalikasan. Richard Mulcaster argued that education should be in accordance with the nature of the child and its aim is to secure the expression and development of childish tendencies and not to suppress them. Nangatwiran si Richard Mulcaster na ang edukasyon ay dapat na naaayon sa likas na katangian ng bata at ang layunin nito ay upang matiyak ang pagpapahayag at pag-unlad ng mga tendensyang pambata at hindi upang sugpuin ang mga ito. Wolfgang Ratke advocated that everything should constantly be repeated to ensure mastery. Ang Wolfgang Ratke ay nagtaguyod na ang lahat ay dapat na paulit-ulit upang matiyak ang karunungan. Disciplinism is a philosophy, which believes that education is based on discipline. Ang disiplina ay isang pilosopiya na naniniwala na ang edukasyon ay nakabatay sa disiplina. John Locke is an advocate of disciplinism and believed that when a child is born his mind can be compared to a tabula rasa, or a blank tablet and experiences will be the ones to write on that tablet. Si John Locke ay isang tagapagtaguyod ng disiplinismo at naniniwala na kapag ipinanganak ang isang bata ang kanyang isip ay maihahalin tulad sa isang tabula rasa o isang blankong tableta at mga karanasan ang isusulat sa tabletang iyon. Naturalism is an educational philosophy, which adheres to the belief that education should be in accordance with the nature of the child. Ang naturalismo ay isang pilosopiyang pang-edukasyon na sumusunod sa paniniwala na ang edukasyon ay dapat na naaayon sa likas na katangian ng bata. Jean-Jacques Rousseau believed that man at birth is naturally good and societal influences make man evil, and that the stronger the body, the more it obeys and the weaker the body the more it commands. Naniniwala si Jean-Jacques Rousseau na ang tao sa pagsilang ay likas na mabuti at ang mga impluwensya ng lipunan ay gumagawa ng tao na masama, at na kapag mas malakas ang katawan, mas sumusunod ito at mas mahina ang katawan, mas nag-uutos ito. The psychological movement in education calls for the application of basic psychological principles like individual differences, transfer of learning, and others to the educative process. Ang psikolohikal na kilusan sa edukasyon ay nananawagan para sa paggamit ng mga pangunahing psikolohikal na prinsipyo tulad ng mga individual na pagkakaiba, paglipat ng pag-aaral, at iba pa sa proseso ng edukasyon. Among the educators who belong to the psychological movement were Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, Friedrich Wilhelm August Froebel, and Maria Montessori. Kabilang sa mga tagapagturo na kabilang sa psychological movement ay sina Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, Friedrich Wilhelm August Froebel, at Maria Montessori. Johann Heinrich Pestalozzi advocated that learning is through observation and experience and education is basically a contact of souls, and the teacher must feel respect and sympathy for the children he teaches. Iminungkahi ni Johann Heinrich Pestalozzi na ang pag-aaral ay sa pamamagitan ng pagmamasid at karanasan at ang edukasyon ay karaniwang isang contact ng mga kaluluwa, at ang guro ay dapat makaramdam ng paggalang at pakikiramay para sa mga batang kanyang tinuturuan.
Johann Friedrich Herbart was known for the Herbartian method of teaching, which is composed of preparation, presentation, association, generalization, and application. Si Johann Friedrich Herbart ay kilala sa Herbartian na paraan ng pagtuturo na binubuo ng paghahanda, pagtatanghal, samahan, paglalahat, at paglalapat. Friedrich Wilhelm August Froebel established a child-centered school in 1840, which came to be known as kindergarten. Friedrich Wilhelm August Froebel ay nagtatag ng isang child-centered school noong 1840 na naging kilala bilang kindergarten. Maria Montessori developed a child-centered curriculum and emphasized manipulation and experimentation to promote independence and creativity. Bumuo si Maria Montessori ng kurikulum na nakasentro sa bata at binigyang diin ng pagmamanipula at eksperimento upang itaguyod ang kalayaan at pagkamalikhain. The sociological movement in education is where education is looked upon as the process geared toward the propagation, perpetuation, and improvement of society and the total development of an individual. Ang sociological movement in education ay kung saan ang edukasyon ay tinitingnan bilang ang prosesong nakatuon sa pagpapalaganap, pagpapatuloy, at pagpapabuti ng lipunan at ang kabuoang pag-unlad ng isang individual. John Dewey, a proponent of the sociological movement, believed that education must be democratic and considered as life and not just a preparation for life. Si John Dewey, isang tagapagtaguyod ng kilosang sosyolohikal, ay naniniwala na ang edukasyon ay dapat na demokratiko at itinuturing na buhay at hindi lamang ang paghahanda para sa buhay. John Dewey postulated the famous learning by doing dictum, which states that the learner learns best if he is an active participant in the teaching-learning process. Ipinahayag ni John Dewey ang sikat na learning by doing dictum na nagsasaad na ang mag-aaral ay higit na natututo kung siya ay aktibong kalahok sa proseso ng pagtuturo pagkatuto. A teacher has a right and duty to determine the academic marks and the promotions of learners in the subject or grades he handles, provided that such determination shall be in accordance with generally accepted procedures of evaluation and measurement. Ang isang guro ay may karapatan at tungkulin na tukuyin ang mga markang pang-akademiko at ang mga pag-promote ng mga mag-aaral sa paksa o mga marka na kanyang pinangangasiwaan, sa kondisyon na ang naturang pagpapasya ay dapat alinsunod sa pangkalahatang tinatanggap ng mga pamamaraan ng pagsusuri at pagsukat. To manage off-task behavior, a teacher should always consider not only the goodness of one but of the entire class. Upang mapangasiwaan ang pag-uugali sa labas ng gawain, dapat palaging isaalang-alang ng isang guro hindi lamang ang kabutihan ng isa kundi ng buong klase. It is the responsibility of teachers to seek correctives for what may appear to be the unprofessional and unethical conduct of any associate. Responsibilidad ng mga guro na humingi ng mga pagwawasto para sa kung ano ang maaaring mukhang hindi propesyonal at hindi etikal na pag-uugali ng sinumang kasama. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on the teaching profession. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.